Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Pinoy trending. Ramil Madriaga, hindi na umano kailangan tumistigo sa impeachment trial ayon kay Attorney Ligutan. Naniniwala si House Private Prosecutor Attorney Berhil Ligutan na posibleng hindi na kinakailangang sumalang sa witness stand sa impeachment trial ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sa isang panayam, sinabi nila Ligutan, maring umabot sa punto na magiging sapat ang mga dokumentong ipapakita ng House Prosecution sa impeachment trial. Kaya't hindi na kinakailangan marinig ang testimonya ni Madriaga. Matatanda nang ibinunyag ni Madriaga ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Duterte. Sabi ni Ligutan, pwedeng umabot sa time na no need for Madriaga kasi nga hindi nasabi ng Vice President saan napunta yung pera. Kailangan bang sabihin, i-detalye? Dapat ang prosecution ang the burden of proof is on the prosecution. Hindi si VP Sara. Wala talaga ito. Sabi niya, kung umabot na sa point na na-establish na ng prosecution that the Vice President was not able to account for the money, yung sino yung tumanggap, again, secondary na yan, dagdagan niya. Nilinaw ni Ligutan na hindi nila balak habulin ang nakatanggap umano ng confidential funds ni Duterte at kailangan lamang nilang patunayan na may maling paggamit ng Vice Presidente sa nasabing mga pundo. Okay. Ito, yung mga ipresent nilang testigo nung day 10, halos pabor kay VP Sara eh. O doon na lang kay Dilima. Yung kanyang opening statement na hindi pinayagan ni Presiding Officer Escudero, doon na lang talo na sila eh. O lalo na nung nagsalita yung dalawang testigo. Kaya ang defense halos hindi na nag-cross-examine. Kasi wala namang sinabing derogatory yung mga witnesses. So, sa tingin ko ito nakikita ng prosecution na mas lalong mabubuking sila, lalong mapapahiya sila pag isalang nila si Madriaga. Kasi klaro na eh. Noon pang mini trial sa Kamara, klarong-klaro yung inconsistencies sa mga pahayag ni Madriaga. Maganda naman itong ginagawa ng prosecution, nag-a-adjust sila. Example, nung sa Article 4, yung grave threat ba yun? No? Yung plano nila na isalang si Attorney Zuleika Lopez at iba pa sa hindi nila itinuloy. Marami silang mga testigo na hindi itinuloy. Bakit? Nakikita nila yung takbo ng trial na lalo silang madadali. At ito na nga, itong article na ito, confidential funds, talagang wala silang may prepresenta na yung matibay na ebidensya. As in, walang-wala. Kasi nga, kaya nga tinawag na confidential eh. Ako may experience ako dyan bilang commander in the field. Although hindi masyadong malaki yung aming confidential intelligence fund. Ibang pamamaraan yan. Yung Mary Grace Piatos, normal na kalakaran yan sa pag-clear ng confidential funds. It's just a matter of trust. Yung aking naging mga intelligence officer, hindi ko pinapakialaman yung intelligence fund.
In the first place, may tiwala ko sa official na yun. Bahala ka sa intelligence. Yes, sir. Resulta lang ang gusto ko, sabi niya. Yes, sir. Ganda naman ang resulta. Talagang napenetrate namin ang hanay ng mga makakaliwa sa aking area of responsibility. Nalalaman namin yung mga plano ng kalaban. Nauunahan namin sila dahil alam namin yung plano. Na napaka-effective yung mga Mary Grace Piatos namin. Pinapapirmahan pag nagbigay na ng suporta sa mga agents namin, pinapapirmahan kailang hindi yung mga tunay na pangalan nila. Dahil we have to protect their families. So, ganyan yan ang kalakaran sa Confidential Intelligence Fund. Kaya ito, sinasabi nila, hindi na nila hahabulin yung individual na tumanggap. Kasi nung una, hahanapin daw nila si Mary Grace Piatos. Siguro may nakapag-brief sa kanila na hindi pwede yun. Kasi yun talaga ang kalakaran pagdating sa halos lahat, hindi tunay na pangalan ang tumatanggap. Mary Grace Piatos talaga. So, ako, hinihintay ko yung lalabas si Madriaga eh. Hinihintay kong i-cross-examine ng defense. At tignan natin kung anong mangyari. So, wala na. Pangalawang article pa lang, umaatras na sila eh. But, ako, ito yung nakikita ko. Pagdating ng defense, sila naman mag-present. Palagay ko, itutuloy nila na i-represent nila si Madriaga as hostile witness. Kasi talagang mabubuking itong mga kwento, yung mga script. Alam naman natin kaninong script yan, mga panahon pa ni Tatay Digong, ganyan ang ginawa ni Trililing. So, nakailan na days na tayo? Day 10, may day 11 ba ngayon? I'm not sure, hindi ko nawalan ako masyado ng interest sa impeachment dahil nakikita mo is pare-parehas lang yung wala nang excitement ang impeachment trial ni BP Sara sa totoo lang. At saka alam naman natin ano ang magiging resulta ng trial na ito. Sigurado namang mananalo si BP Sara. Okay, mga kaibigan, today we are celebrating our 45th wedding anniversary ng aking wife. At naglakad kaming dalawa. Our anniversary date. Panoorin nyo ang video na ito. Okay, go. Okay, magandang araw mga kaibigan. Today, we are celebrating our 45th wedding anniversary with my beautiful wife, Commander Julie. Nandito kami sa Lake Cebu, sa South Cotabato. Ipakita mo nga, Brad. Napakagandang lugar pala ito. Lake Cebu na ito. Dumating kami sa Mindanao 1985. Ngayon lang kami nakapasyal dito. Nagsisi kami bakit ngayon lang. And gusto naming babalik. I highly recommend, kung mayroong lugar sa Mindanao na dapat bisitahin is Lake Cebu. And itagdag ko na rin itong Punta Resort. Punta Isla. Punta Isla Resort. Napaka-accommodating, napaka-hospitable ang mga crew nila. Tama? Yes, So, ikaw, anong masasabi mo? Dito tayo ngayon sa Lotus garden nila. This is the Lotus Garden of Punta Isla Resort. Napakaganda. So maganda sa umagang pagpunta dito kasi mga open pang lotus flowers nila. Ang ganda. Dito masyadong develop na yung parang ibang lugar pero dito pa rin makita mo pa rin
Ganda. Ganda ng Panicho. Gusto kong babalik dito with my children and grandchildren. Magbabakasyon kami dito for a long time. Mga 1 week. Masarap din ang pagkain po Ang nila dito. sarap ng pagkain. Bye-bye.